aking itataguyod at ipatutupad ang mga batas at alintuntuning sumasaklaw sa dakilang lipunan. Si Romina na ang bagong presidente. Sigurado mas puspusan na paghanap sa atin yan ngayon. Alam ko yun. Pero mukhang maganda ang sinabi niya. Bukas na mga pier para sa atin, makakaalis na tayo dito. Eh, saan tayo magtatago? Saan pa? Sa Dionisio. Para sa daddy mo na naman. Eh, di ba isang maliit na bansa na raw ngayon na San Dionisio? Oh, paano tayo makakapasok doon? Sino may sabi sa'yo? Kabisado kong San Dionisio tulad ng palad ko. Doon makakalapit tayo kay daddy. Bakit? Hindi pa sila lalabas doon? Ha? Magkukulong ba sila doon? Tayong huling ini-expect nila doon. Kaya mag-iingat na sila. Mag-iingat na sila sa atin. Dalawang araw sa dilim, isang bago at maliwanag na kinabukasan ang kapalit nito para sa ating bansa. Nakalaya na tayong lahat. Pwede na tayong magsimula ng panibagong pahina. Simula ngayon, babalik na sa normal ang operasyon ng mga bangko at mabubuksan ang mga airports at ang mga seaports. Magsusunod-sunod na sa mga darating na araw ang mga iba pang establisimento. Manunumbalik na ang kapayapaan ng ating bansa. Mr. Valiente, wala pong tawag sa amin na darating kayo. Kailangan mo ba tumawag para kunin anak ko? Wala rin pong pinag-uutos sa amin tungkol dyan. Sir, kailangan niyo ba kung sino ang bagong presidente ng Pilipinas at kung ano ko siya? Itatawag ko na lang po kung gano'n. Do that. I've come to take Charlie, my son, away from this prison. Hindi naman po ito preso. Tawagan mo na ang dapat mong tawagan. Charlie, ipag-impake mo na siya. Naka-impact mo siya, Kuya. Bihisan ko na lang. Ang ekonomiya muna natin ang kailangang bigyan ng pansin higit sa lahat. Kailangang manumbalik ang kumpiyansa ng ating mga mamamayan sa banking system. Hindi natin alam kung kailan maibabalik ang Senado o ang Kongreso. Pero ang isang magandang senyales ay ang namumuno ng ating gobyerno ngayon ay isang sibilyan at umaalalay lamang ang militar. Madam President, hindi po ba natutuon na magkakaroon ng panibagong eleksyon? Gastos lamang yan. Habang binabalangkas ang ating panibagong saligang batas, ay bubuo ng isang lehislatura na bubuuin ng mga miyembrong pipiliin at itatalaga ng civilian military junta. Madam President, paano na po ang Montemayor family? Marami pa rin supporters si Leandro Montemayor at iginigit pa rin niya na siya ang lehitimong presidente. Ako ang de facto president at sa akin sumusunod ang buong makinarya ng gobyerno. Madam, ipauhuli niyo po ba sila? Tinuturing namin silang isang malubhang banta sa seguridad ng ating gobyerno. Bukod sa ron, malaki ang kanilang sasagutin sa bayan, hindi nagbabago yon. Ma'am, si Alberto Montemayor po. Bago ang ama, ay ang anak muna. Kaya't ako ay nagtalaga ng isang special unit sa militar para maghanap kay Alberto Montemayor. Traidor yan si Romina. I will not negotiate with her. Mas madaling kausap si Romina kaysa kay General Gonzalo. Gonzalo still runs the show. Puppet lang si Romina.
Nilagayan lang ng civilian component ang junta. Pero Dad, wala naman sigurong masama if we keep the communication lines open. Ang walang yang Rominang yan. Alam ko kung anong unang hihilingin niya sa'yo. Ang ulo ng anak nating si Alberto. Kahit naman si Daddy pinapahuli. Hoy, tumigil ka ha? Traidor ka sa anak ko. Mag-ingat po kayo sa pagsasaltaan niyo, Tita Limonada. Mag-aaway-aaway naman, di ba kayo? Ha? Hindi mo ba lumalabas si Rosa Camila? Where is she? Dad, wala po dito si Rosa Camila eh. Siguro dapat magpahinga muna kayo bago kayo makipag-usap kay Romina. What's this? Dito ako mag-opisina? Hindi sa Malacanang? Well, kiniklear pa po ng mga tao natin ng mga booby traps na iniwan ng mga tauhan ni General Alegre doon. And besides, no member of the junta is keeping office in Malacanang. I'm not keeping office there. Why should you? I am the president. Ma'am, president is just a title. You are just one member of the junta at ang junta nagpapalakad ngayon sa ating bayan. Nagsasabi pala, Romina, si Amanda that she would like to talk with you. The camp of Leandro also sent feelers for the same thing. Ako ba ang sasagot niya o kailangan pa rin ako magpermiso kay Gonzalo? I admire your sense of humor, ma'am. Pero kayo po ang tatanungin. Kayo po ang sasagot. Pero nandun kayo. Nakikinig lang. We have a fantastic setup here. Well, I assure you it will be more fantastic in the coming days. Papahuli ko si Alberto. Yun ang gusto niyo, di po ba? Pinagpaalam na po sila sa opisina ng lola ko. Binigyan na po sila ng clearance. Pero bakit kailangan niyong sumama? Alicia, walang mag-aalaga kay Charlie. Nandiyan naman si Rafael at saka si Pantuloy. Maaalagaan kayo mag-iina. Ba't kailangan niyong umalis? Isa, kailangan magpaktatag na tayo na bakit natin sa atin. Paano na kayo dalawa? Baka man nangyari sa ibang mga may alalahanin. Pagdasal na lang natin lahat. Ikaw nang bahala kay Rosa kami na Alicia. Tito, ikaw nang bahala sa apo ko kay Angie. Pangako. Angie, mag-iingat ka. Mamamatay muna kami lang bago may mangyari sa batang to. Angie. Huwag niyo mamamayaan mo ako. Oh, my baby. Dali na mo, hala ka na. Ay, Charlie. Yan na po kayo, ma'am. Patumuloy. Tita Angie. Bye-bye. Wala sanang personalan nito, Amanda. Trabaho lamang ito. Total, ako rin naman ang papalit sa posisyon ni Leandro. I understand, Madam President. Nagulat lang ako sa napaagang palitan. You wanted to hang on to power. You wanted to extend martial law kung nakuha niyo ito sa Senado. Well, I will not deny that. Pero kayo rin naman ang makikinabang dito. Dahil kasama pa rin kayo sa cabinet ni Daddy. Hindi naman ako papayag. Pero pumapayag kayo sa military and civilian junta? Magdiretsahan tayo, Amanda. What is it that you want from us? What does your family want? To be honest with you, I haven't spoken to my father. So I cannot answer your question. But let me ask you this. What do you want from my family? We don't want anything from your family except Alberto. Well, you can have Alberto. What about my mother's case? I'm afraid hindi ko yan maibibigay sa'yo. You have to talk to General Gonzalo. Pero anong maipapalit ko sa mami ko? I'm sorry. If I were you, I'd talk to General Gonzalo right away. In the meantime, can you give us permission to go anywhere? Like San Dionisio, perhaps? I don't think maibibigay ko yan sa'yo.
Mababawasan ang bargaining power namin oras na pinaalis namin kayo sa aming paningin. Naintindihan mo kayo. Sige, Tanji. Sige. Dito na lang muna. Charlie, that's Malaya. Malaya siya si Charlie. Sinasabi ko yung anak ko. Dito na po siya titira? Magandang hapon, kaibigan. Magandang hapon din. Nagkakaisa ba tayo sa ating layunin? Layunin? Anong layunin? Wala silang alam. Ba, dapat maturuan sila kagad, habang maaga. Nandito lang sila para alagaan ang anak ko. Hindi lang. Nandito kami para matulungan ang pamilya namin makalaya. Kalayaan. Yan din ang aming hinahangad. Kung ganun, isali mo kami mag-asawa dyan. Angie naman, baka subversibo yan. Emil, wala akong narinig na anumang subversibo. Tanji, mas maganda siguro kung pag-iisipan niyo muna. Kasi iba ko to eh. Rosa Camila, na hindi ko man lang alam. Si Carlito na naman pala tinatawagan mo. Lahat gagawin ko para sa anak ko, Rafael. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Ikaw naman to nagpalayo kay Charlie. Can't you see, Rafael? Ito na ang pinakamalaking desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang malayo sa akin ang anak ko. Pero kailangan ko pa rin gawin. Naghihiwalay-hiwalay na tayong lahat. Inuna mo pang malayo sa atin si Charlie? Para rin yun sa kaligtasan niya. Anong kaligtasan pinagsasasabi mo? Yan si Carlito nagtatago rin yan. Dito mas ligtas si Charlie. Dito ang kasama natin. Bakit maganda ba ang sitwasyon dito? Na nakikita niya tinatakot tayo, natatakot tayo? Na nakikita niya may mga sundalong may barel? Na wala tayong magawa? Sana sa susunod na magdedesisyon ka sasabihan mo. No. No. Hindi pwedeng lumabas sa mga bihag natin sa Maynila. Bihag? Ano sila? Prisoners of war? But we are at war, ma'am. Standoff lang ngayon, but I tell you, we are in the middle of a war. General, baka si Rafael Palma o Panfilo Vibor, pwede na. Pero hindi yung pamilya nila, Rosa Camila, kasi sila ang paborito ni Elian. Oh yes, which reminds me, sabi sa akin ng Rosa Camila, wala daw silang pera. So now we're talking about ransom money. Ano ba ito? Please tell me, General, bago ako magmukhang katawa-tawa sa buong mundo dahil sa katangahan ko, ano ba ito? Pera-pera lang? Ma'am, hindi po para sa akin. Para sa taong bayan. Isoli nila yung mga perang dinakaw nila sa bayan. Akala ko meron kang mas mataas na prinsipyong ipinaglalaban. Akala ko talagang may makabayang kang intensyon. Yung pala pera-pera lang ito. Money is power, ma'am. As long as he has that money, he has power. Yun din ba ang pinag-traidor mo kay Leandro Asturias? Camila naman, I'm beyond that. I'm having second thoughts now, General. Nagkamali yata ako ng pinasukan kong laban. Hindi ka halal ng taong bayan, Romina Salgado. Let's face it, Leandro. Hindi ka na rin gusto ng taong bayan. Hindi ako pinatalsik ng taong bayan, Romina. Kung pwede lang, sumuko na kayo para maiwasan ang paglala ng gulo at ang pagdanak ng dugo na ayaw naming mangyari. Isauli niyo muna sa akin ni General Gonzalo ang posisyon kong inagaw ninyo. Pagkakagulo. Dalawa ngayon ang gobyerno ng bansa natin. Hindi pa ba magulo yan? Romina, hindi ka ba makapaghintay ng 5 taon pa? Napakatagal ng 5 taon. May sakit ka na, Leandro, at hindi na ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno mo. May sakit ka rin. At hindi rin ikaw ang nagpapalakad ng gobyerno mo. Nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Pareho tayo. Walang hahantungan ang pag-uusap na ito. You are just a mere puppet. Hindi ko papayagan na ibigay ng gano'n na lang ang ibinigay sa akin ng tao. Sabi mo magkakagulo. Isa lang din ang sasabihin ko. Magkakamatayan tayo.
I think masisira tayo kapag pinatagal pa natin ang pagkakalaya ng mga Montemayor. Nasa atin na sila, Rosa Camila. What more do you want? Yes, pero hindi sila ang ating Wait. Jean, magpadala ka ng tropa sa bahay ni Alicia Salvacion at ibalik sila lahat dito. Yes, sir. Hindi magiging maganda ang paningin ng mundo sa gagawin mong yan. Pakialam ko sa sasabihin ng mundo. Masisira tayong lahat. Well, tayo lang dapat nakakalam ito. Jean, Sir. do it today and do it quick. Go. Yes, sir. Carlito! Carlito! Huhulihin uli si Rosa Camila Palma at ibabalik sila sa selda. Ano? Kumpirmado na ba yan? Tinibrihan ako ng mga kasama natin sa military. Wala rang magawa ang lola Romina mo. Hindi ba natin sila pwede itakas doon ngayon, ha? Itakas! Military masasagupa natin. Ang pwede lang natin gawin ay pahirapan ng military kalisin sila ron. Saan niyo ba kami dadalhin? Iniimbitahan kayo ng presidente. Lahat kayo. Magbibihis muna kami. Hindi na kailangan nyo. Teka muna, di ba presidente nag-iimbita sa amin? Yun ang Pumunta kami utos na sa amin. ganito? Oh my God. Tita Alicia, huwag tayong pumunta. May mga balak ng mga hunta sa atin. Kailangan pa po bang kalad ka rin kayo dito sa bahay na ito? Apo ko ni Presidente Salgado, ano nangyari rito? Tumawag po ang lola ninyo. Iniimbitahan silang lahat sa kampo. Binabawi na niyan. Katatawag lang po sa akin. Nagkakamali kayo. Lola, totoo bang pinapakuha niyo si Tita Alicia, dadalhin siya sa kampo? Ito, kakausapin ka. Hello? Madam President? Hello? Anong nangyari doon? Mga bata! Sakay, bilis! Si Rafael, naiwan natin! Saan na lang saan balikan? Nahabol na tayo! Paano si Amanda? Hindi siya gagalawin! Ha? Paano si Rafael? Nagdanawan ba ako sa paisa? Ano ba? Itiwan mo nga ako! Itiwan! Ano kala kayo sa buhay ninyo? Kala nyo, hindi namin alam kung ano mga binabalak ninyo! Bilisan ka! Bilisan nyo! Ano ba? Ano ba? Ano? Sige! Ha? Nagbabalak pa kayong tumakas, ha? Wala kami alam doon! Si Romina, apo mo ang kumakalaban sa iyo. Bakit ang apo ko ang pagbubuntunan mo ng galit? Malalaman ba niya kung walang nagsabi sa kanya? I didn't call him. Do you doubt my word? Oo. Merong isang pumyok na nakapaligid sa atin, kaya nailigtas ni Carlito si Rosa Camila. Romel, matakot tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, hindi dun sa mga malayo sa atin. Okay, be that as it may. Haharap ka sa telebisyon. I-report mo ito. Only, idadagdag mo ang ulo ng iyong apo na mahuhuli ng militar, dead or alive. Kung mawawa